Hi guys, sa video po na to ay i-share ko po sa inyo kung paano po kami nakapagtayo ng company dito po sa New Zealand. Kung nasundan niyo po yung aking mga vlog, siguro po alam niyo na po kung paano kami nakarating dito. I-share ko po sa inyo kung paano po namin unti-unting naitayo yung company po dito sa New Zealand. Hindi po talaga naging madali yung pagkakaroon namin ng company dito. Yung partner ko po, hindi po siya nakapagtapos ng kanyang elementarya, pero dahil po sa kanyang experience sa pagiging pintor ay nakapunta po siya dito sa New Zealand. At dahil residente na siya dito sa New Zealand, gusto niya talagang magkaroon ng sarili niyang company. Kaya nung nakilala niya nga ako noon ay nag-umpisa muna siya sa pag-sole trade. Noong time na yon, yung mga projects na ginagawa niya madalas nanggagaling din sa company na pinagtatrabahuan niya. So kahit papano may source na siya sa trabaho. At nung nasa Pilipinas pa po ako, ang trabaho ko lang po talaga sa kanya ay gumawa ng invoices niya at kakausapin yung mga sales lady sa stores kapag may gusto siyang bilhin. Hindi ko pa alam noon na balang araw, ako pala yung hahawak ng business niya dito sa New Zealand. At nung dumating nga ako dito sa New Zealand, doon na nagbago ang lahat. Pagdating ko dito, umalis agad siya sa company na pinagtatrabahuan niya. At sinabihan niya po ako na ako na daw po ang bahalang maghanap ng mga client para sa kanya. Sobrang kinakabahan po ako noon at napapaisip po ako kung paano ko po gagawin yun. Dahil bagong dating nga lang po ako dito sa New Zealand noon, hindi ko po talaga alam kung paano ko po gagawin. Kung saan po ako maghahanap ng mga clients. Hindi ko po alam kung paano ako maghahanap ng projects niya. At higit sa lahat, medyo hirap na hirap talaga ako noon sa British accent. Kasi sanay po ako sa American accent po. Dahil po nung nag-call center po ako dati, ay US based po yung mga account namin. Pero sabi ko sa sarili ko, wala na akong ibang choice kundi kumilos at kailangan kong matuto sa lalong madaling panahon. Nung una po, nagtatanong-tanong lang po kami. Tinatanong ko po yung mga kaibigan niya, yung mga nagkaroon din po ng sariling company dito, na kapwa po natin Pilipino. At yung iba naman po ay sinearch ko lang po talaga sa Google. At doon na nga po kami nagsimula. Meron po siyang mga naging kaibigan dito na binigyan siya ng trabaho. Mga maliliit na projects muna. Per hourly rate lang po kami noon. Nung nagsimula kami ay dalawa lang talaga kami. At technically, siya lang po talaga yung painter noon. Ako naman, taga-kausap sa mga clients niya at tinuturuan niya pa lang talaga ako noon. Sobrang layo din ng mga projects namin. Halos 2 oras. 2 oras papunta, 2 oras pa uwi. At dahil nagsimula pa lang kami at kailangan talaga namin magtipid, may mga pagkakataon na doon na kami natutulog. Meron ding mga pagkakataon na sa van lang kami mismo natutulog. Tiniis po namin yung lamig. Hindi po dahil sa gusto lang namin. Dahil kailangan po talaga namin gawin kasi yung mga panahon na yon, ramdam na ramdam namin kung gaano kamahal yung buhay dito sa New Zealand. At honestly, paubos na rin yung savings ng partner ko. At dahil nga po referral lang yung mga trabaho namin at hindi po araw-araw may trabaho kami, minsan po isang buwan bago po namin makuha yung mga bayad po ng projects namin. Kaya napagpasyahan po namin na mag-loan. At nung nakapag-loan po kami, bumili kami ng mga kailangan po namin. Nagpa-layout po kami ng van, nagpalagay kami ng sticker sa van namin, at nagpagawa kami ng uniforms. Kahit maliit pa lang kami, gusto namin na kapag nakikita kami ng client, makita nila na seryoso kami sa ginagawa namin. At malaking bagay din po talaga yung mga kaibigan po ng partner ko na tumulong sa amin. Lalo na po kay Kuya Eril. Shout out po kay Kuya Eril. Siya yung nag-introduce sa amin kay Ma'am Joanne. At si Ma'am Joanne naman ang naging bookkeeper namin or accountant namin. Pero higit sa pagiging accountant, parang naging guide talaga namin siya. Siya yung nagturo sa amin kung ano yung kailangan namin para makapagtayo ng company dito sa New Zealand. Ano yung mga requirements, mga kailangan naming ayusin, bakit kailangan namin ng ganitong registration, bakit kailangan ng ganitong document. At sobrang thankful po kami kasi hindi kami pinabayaan ni Ma'am Joanne. Matagal na siya dito sa New Zealand at citizen na rin sila, kaya marami talaga siyang alam at tinuturo sa amin. At meron din pala silang cleaning company dito. At nung na-comply nga namin lahat ng mga requirements ng kailangan namin para magkaroon ng company, ay paunti-unti na po kaming lumago. Nagkaroon na kami ng mga direct clients. Nagkaroon na din kami ng mga schools na pinipinturahan,
naman, mga hotels, mga new build houses po, renovations, at mga commercial buildings. At bilang admin po ng company ay dumami din po yung mga responsibilities ko. Ako yung sumasagot sa inquiries ng mga clients. Minsan binibigyan nila ako ng house plan, tapos sasabihin nila kung pwede ko silang bigyan ng quote. Tapos gagawa po ako ng quotations, terms and conditions, invoices, at kung ano-ano pa. So basically po, siya ang hands-on sa painting, ako naman po ang hands-on sa business side. Kapag may business ka pala dito ay kailangan meron kang mga trainings at certificates. At dahil siya talaga po yung magaling sa painting, siya yung dapat mag-training. Pero po ang problema, hindi siya marunong mag-English. So kinausap po namin yung training provider at sinabi namin na kung pwede po, dalawa kaming mag-training. Ako lang po yung magta-translate para sa kanya. At ang kagandahan po dito sa New Zealand ay tutulungan ka po talaga nila. Kaya po pumayag naman sila na ako yung magta-translate. So technically, pareho kaming natuto. Pero siya lang yung kumuha ng certificate dahil siya naman talaga yung painter. At dahil nga po dun sa trainings at mga certifications namin, doon kami nagsimulang makapasok sa mas malaking companies. Naging subcontractor po kami, pero hindi rin namin iniwan yung mga direct projects namin. So eventually, dumami po yung mga trabaho namin. At dumating nga po yung time na hindi na po namin kayang dalawa lang kami. Kaya unti-unti, nagsimula kaming kumuha ng tao. Meron po kaming direct hire, dalawa po galing sa Pilipinas, at 3 po yung residente dito. So ngayon po, meron po kaming 6 na tao na sinasahuran. At meron na po kaming isa pa pong pinaprocess na direct hire galing po sa Pilipinas. Kapag po tinitingnan ko yung company namin ngayon, minsan po napapaisip kami, hindi namin maiwasang balikan yung mga panahon na dalawa lang kami, halos wala kaming alam kung paano kami magsisimula. Hindi naman po pala kailangan na alam mo na agad ang lahat. Matututo ka habang ginagawa mo. At minsan, kailangan mo lang talaga pala ng isang taong maniniwala sa'yo. At para sa amin po, malaking bagay yung mga taong tumulong sa amin noong nagsisimula pa lang kami. Kaya sobrang thankful po kami sa lahat ng nag-refer, tumulong, nagturo at nagtiwala sa amin. At kung may natutunan man po ako sa journey namin, ito po yun. Hindi mo kailangang magsimula ng malaki. Ang importante, magsimula ka lang. Kasi baka yung maliit na sinimulan mo ngayon, balang araw, yun pala yung magiging dahilan kung bakit magbabago ang buhay mo at ang pamilya mo. At yun po ang naging story namin dito sa New Zealand. Sana po ay meron po kaming mga na-inspire po sa inyo. At kung nagustuhan nyo po, please like and follow po. Thank you so much po. Yun lang po. Thank you for watching.